Isang mapayapang Martes sa inyong lahat, mga kababayan. Naway hindi kayo masyadong nahihirapan dyan sa pag-rally at day 7, no? Ako'y nais kong sumaludo sa inyo, pumugay sa inyo kasi ibang klase rin yung inyong pananampalataya at tiwala sa langit. Maraming salamat sa inyo at nagbibigay kayo ng suporta kay Pastor at sa hustisya, no? Sa katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Pero hindi ako makapunta dyan dahil sa pabunot akong ngipin eh. May maga pa nga eh. Ang sarap ng kain ko, biglang tumusok kasi yung tinik eh. Tapos namaga, na-infection yata. So, magbigay na lang ako ng ano sa inyo, ng mensahe. Iklihan ko lang, no? Kasi baka buti isang oras eh. Okay. So, dasal muna. Total prayer rally, no? Pikit mata at damdamin ang dasal. Panginoon, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyo na kami ay binigyan ninyo ng sapat na lakas at tapang para may taglay kami at baon-baon sa rally na ito. Tapos, tapang at lakas para sa nakaraan, ngayong araw na to, at sa mga susunod pang mga araw. Para may paiwatig namin sa kinakaukulan ang aming mga nadarama, ang aming mga hinaing at inaasam-asam para sa bayan namin. Buong tiwala kami sa inyong gabay at tatapusin namin ito. At inaalay namin ang anumang tagumpay para sa inyong kaluwalhatian. For your glory. O God, we ask of you to protect our country, protect our people, protect our leaders on both sides, protect our troops. Please show us the way and give us peace, katahimikan. All of this we humbly ask of you in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Sorry may ebak. Okay, so loko-loko to tuta namin. So, kamusta kayo lahat, mga kababayan? Ako po ay si Captain Dado Enrique Clemente, first name Dado kasi nung bata tarantado. Kaya utol yung kapatid ko, Dado, nakalakihan. Nung ako'y nagbibinata na, sabi ng chicks, kasi da-junior din ako eh, no? Da-junior, sabi, masyado daw hindi bagay sa akin ng June. Kaya pag uwi ko, pinag-isipan ko, na-pick up ko yung Dado, na dating tawag naman sa akin, kaya, yun, naging Dado. Nung next na party, pa-party rin kami, gaya nung isa sa Malacanang, pa-party rin kami. Tapos, sabi, bagay na raw, kahanay ng Baldo, Bruno, ang Dado. Kumbaga siga, no? Pero hindi naman bongbong. Okay, kasi tame yung bongbong eh. Aga-agang bumibira. So, bakit kayo nandito? Nag-aalay tayo ng suporta. Ako mismo nagsasabi publicly na ako ay sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Palakpakan, Pastor. Maraming salamat sa inyo, Pastor. At dahil sa inyo, ay maraming Pilipinong nagabayan na kung anuman ang paratang sa inyo, ang aking hinihiling sa Senado ay itigil na yang investigasyon na yan at sasamain kayo sa taong bayan.
sampan ninyo ang kaso sa korte at doon mag-usap. Doon, meron tayong konstitusyon, meron tayong mga batas. Ang nakakalungkot ay ang Senado at Kongreso natin na siyang pinagkatiwalaan natin, na siyang niluklok natin sa posisyon, na siyang inaasahan natin na magpapasa ng maiging mga batas para sa itaguyod ang konstitusyon at ang kapakanan ng bansa natin, ay siya pang sumisira, yumuyurak sa konstitusyon, sumisira sa hustisya. Kaya kayo mga senador, yung mga hindi pa siguradong bumoto na tanggalin niyang contempt na yan, bumoto na kayo before it is too late. Ang aming dasal ay sana matapos ito na sa mapayapang pamamaraan. Pero kung kayo ay magpupumilit na ituloy ang inyong kawalang-niyaan, kakampi namin ang langit. Kakampi namin. Hindi kami matatakot sa inyo kasi ang taong bayan ang masusunod. Taong bayan, hindi kayo. Hindi kayo. Okay. So, mga kababayan, huwag kayong pupunta sa Malacanang. Diyan lang kayo. At sa mga susunod na mga rally, isipin ninyo, walang pupunta sa Malacanang. Huwag kayong magrarally sa gilid ng Malacanang kasi napakadaling udyukan ng kung sino mang maingay na, ayan na ang Malacanang, lusob na tayo. Haharang ang PSG at poprotektahan ng PSG. Huwag kayong magalit sa kanila, huwag kayong magalit, trabaho lang nila. Huwag nyo silang pilitin na dedepensahan nila ang presidente. First family, trabaho nila. Ang dapat ginagawa ninyo ay konbinsihin ang mga kasama ninyo, kamag-anak, kaibigan, at imulat ang mga mata nila. Ano ba talaga nangyayari? Teka, ano ba nga ba na nangyayari? Rally kayo na rally dyan, baka hindi nyo alam yung nangyayari. Hustisya. Nawawala ang hustisya. Pwedeng ikulong ang isang tao na walang sapat na hustisya, nawawala yung kanyang guaranteed right sa konstitusyon na pwede siyang humarap sa korte. He is supposed to be presumed inosente, walang kamuwang-muwang, inosente, until proven otherwise in a court of law. Ibig sabihin, magbalitaktakan kayo, pakitahan kayo lahat ng witness, peke man o totoong witness, kagaya ng ginagawa ng sa Senado, may mga takip-takip pang ganyan. Peke naman. O tapos ngayon, sisiraan ninyo, yuyurakan ninyo ang pinuno ng isang kongregasyon, which is mali. Mali yun. Dahil ko sinabi. Kaya nagagalit kayo. Okay. Pero yung galit ninyo is just the tip of the iceberg. Kasi ang totoong kwento, parang pyramid, ang totoong kwento, nililihis lang tayong lahat. Nililihis tayo sa mga issue. Ano ang issue? Dalawa yung nakikita kong issue eh. Dalawa eh. Na sumasangay yung iba. Ang issue talaga ay ang mga politiko na gusto ang kapangyarihan at ang pangalawang issue ay ang korupsyon. So, people of the Philippines, may I suggest to you, stick to the issues, not to the personalities. Stick to the issue. Huwag niyo sabihin na si Risa Ontiveros, ang daming siraan nyo kung anong paninira nyo. Huwag kayong bumaba sa level nila, mas mataas tayo. Huwag kayong bababa sa level ng mga asungot na yan, mga demonyo na yan, kasi kayo ay mga tao ng langit. Kaya hayaan nyo sila. The justice will come for them. No? Kung kinakailangan ako ang magdala ng hustisya sa kanila, I will bring justice. Kakalusin lahat sila. One day or another. Sa ngayon, mapayapa kayo. Huwag kayong masiraan ng loob. Tuloy-tuloy lang. Kung, masakit na naman. Kung hindi ako may karamdaman, dinadamdam, nandyan ako, dadamayan ko kayo. Anyway, marami pang araw.
alam nga naman yung sinasabi ninyo, masunod kayo. 50,000 people will not do it, 10,000 will not do it, 1,000,000 people will not do it, but millions of Filipinos, nationwide, global, sabay-sabay sa isang takdang araw, ipakita natin na tayo ay nagsasabi na tama na, ayaw na namin. Ayaw na namin. Hindi tayo magpapairal ng galit, magpapairal tayo ng katotohanan. Yun ang gusto namin. Hustisya, katotohanan, yung real talk lang. Totoo naman na kinukulimbat ang pera. So, pagkagalit kasi kayo, yung damdamin ninyo, yung silakbo ng damdamin, gusto nyong pumatay. Huwag kayong papatay. Huwag kayong bayolente. No? Bayaan nyo lang, ako na lang. Ang bayolente, ako na lang. Sanay naman ako sa ganun eh. Pero kayo, ang kinakailangan lang is you at the right time and moment, sama-sama kayo na ipapakita ninyo na ayaw nyo na. Ipapakita ninyo kung ano ang gusto ninyo bilang taong bayan. Stick to the issues. Mag-helicopter view kayo. Helicopter view, wag yung mahalang helicopter, wag kayo sasakay sa helicopter. Kunwari lang, nasa helicopter kayo. Ganun kayo, katingin kayo sa ibaba. Kunwari, drone kayo. Nakikita ninyo na, okay, eto, ano bang nangyayari? Ang daming iniimbestigahan, ang daming problema ng bansa. Sinasabing may droga, nagsisingot ng droga ang presidente, dinededma kami, biyahe ng biyahe, may mga namamatay, nasa biyahe siya, nagpaparty siya. May mga investigasyon, may mga nawala nangyayari, investigasyon, in aid of legislation, pero in aid of humiliation. Walang yan. Itigil nyo na yan, Senado. Walang pupuntahan yan, sinasayang nyo lang ang pera ng taong bayan. Itigil nyo yan, huwag kayong mayabang, itigil nyo yan. Kasi kayo, hinalal lang kayo. Anytime, pwede kayong matanggal dyan. Reminder sa taong bayan, may nakita akong placard. Ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan. Meron akong nakitang ganun, along that line of thinking. Ibalik ang kapangyarihan. Mga Pilipino, mga kababayan, never nawala sa inyo ang kapangyarihan. Never. Nasa inyo lagi ang kapangyarihan. Nakalimutan nyo lang gamitin ang kapangyarihan. Never mawala sa inyo. Ipinapasa nyo lang, pinapahiram nyo lang. At any point in time, pwede nyong kuhanin. Kung gusto nyo, antayin nyo hanggang eleksyon, pwede. Pero kung talagang marami kayo by will of the people, by democracy, majority wins. Pero kung 100,000, 50, wala yun. Hindi mangyari. Pero yung EDSA 1 and EDSA 2, 2,000,000 lang, abay nabago ang sistema. Nabago ang kamada. Abay sa susunod, ipakita ninyo, milyon, hindi lang 2,000,000. Pakita nyo kung ilan, buong Pilipinas, buong mundo, ang Pilipino sisigaw, ayaw namin ng ganito. Puso. Okay. Nagsasalita ako dahil sa yan ang gusto ng langit eh. Okay. Dinasalan ko yan. So, hindi dapat umiral yung kasamaan. Kayo ang dapat umiral, pero wag mabrul. Wag yung hindi, ibitay, hindi, ganito, patayin na. Hindi, wag ganon. There should be some order to what you want to happen. Order pa rin. That's why nandyan ang armed forces, nandyan ang PNP. Nagmamasid lang sila. Huwag nyo silang pipilitin. Mauna na kayo, susuporta kami. Hindi. Kayo ang mauuna, taong bayan. Kasi nanonood lang ang PNP at AFP at tinitignan, sino ba talaga dito ang tama? Sino ba dito talaga ang mas nakakarami? Yon ang susundan namin. Kaya kayo mga BBM, wag imbis na nagbabatikos kayo. Dalawa, ipakita ninyo yung kagandahan, good governance kung kaya ninyo.
Pakita ninyo, baguhin ninyo yung sistema ninyo, baguhin ninyo yung ginagawa ninyo. TikTok, may nangyayari pa. BBM, magpa-drug test ka March 31. June 12, magdedeklara kami ng independence. Kasi from June 12 hanggang June 30, wala na kayo. Hindi nyo pinakita. Meron pa kayong March, April, May, hanggang June 12, we will declare our independence. Magse-celebrate kami ng independence. Independence from corruption, your abuses, independence from wrong governance. Lahat ng mali, tatanggalin namin sa kasaysayan ng Pilipinas, period. Yun na ang huli, June 12. Pero walang bayolente. Gusto ko lang makita kayo, mga taong bayan. Kaming mga retired, gusto rin namin makita yung sarili namin. Yung iba, kung walang pakialam, walang pilitan. Kung kayo ayaw makinig sa amin, sa akin, walang pilitan, bahala kayo. Ang sinasabi lang namin, may pagkakataon tayong baguhin ang Pilipinas. Changing the leadership will not solve the problem. Going to the streets, millions of us will not change the problem, but it may start the solution to the problem. Gaya na sinasabi ko, yung magsasaka, yung oras ko, gaya na sinasabi ko yung magsasaka, buti pa siya alam niya ang problema at alam niya ang solusyon. Sa isang bukirin na merong puno, siguro yung iba sa inyo nadinig sa vlog, may punong, nung umpisa, isang taon pa lang yung puno, ganito lang siya. Gaganong-ganon, kung hampas-hampasin lang niya, dinadaan-daanan niyan. Kaya niyang ano yun. Pero sumanga na, over the years, hanggang sa gumanya na yung puno, lumaki na. Tabas-tabas, yun ang nagagawa niya. Laga-lagari, no? Pero over the years, naging malaking-malaking puno. Ang kaso, yung puno nakakalilim sa dami ng sanga. Walang tumutubong magandang halaman dun sa lupa niya. Yung mga ugat ng puno na yon, kung akasya yan, alam niyo naman akasya, malaki yung umbrella at malalim ang ugat at makalat ang ugat. Walang natitirang sustansya, apply ka ng apply ng fertilizer, wala rin, bansot din ang halaman mo kasi dalaway nawawala. Yung araw at yung nutrients ng lupa, kahit anong gawin mo, bansot. Kaya ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Kung iisipin ninyo, ang problema natin ay ang puno ng politiko. Puno ng mga politiko. May mga politikong mababait, pero mas maraming politiko na walang iya. From 1986, nandun kami. Yung iba sa inyong senior, nandun din. Naranasan namin, pinasa sa mga politiko 1986 in the hope that it will lead to a better Philippines. What happened? 38 years. Nagkaroon tayo ng 6 na taon na maganda under Duterte leadership, pero akala natin itutuloy ng BBM, pero nabudol. Ako nasasabi ko ngayon, nabudol ako. Isa ako sa nabudol. Sorry, nabudol ako eh. Nangako kasi. Panay, pangako. So, tabas tayo ng tabas. Ngayon, mag-i-edge sa 3 na tayo. Hindi tayo nasawa. Edge sa 1, edge sa 2. Ngayon, mag-i-edge sa... Nag-edge sa 3 na nga dati, kay Gloria, kay GMA. Hindi pumasok yon. Naharang sila sa Malacanang. Kaya nga walang pupunta dapat sa Malacanang. Haharangin kayo ng PSG. Lalabas yung mga tangke. Mas maganda. Tapos ngayon, kung edge sa 4 na, ang dapat, dun lang kayo sa lugar. In place. Dumami, fine. Pagka hindi dumami, panalo ang mas nakakarami na pro-BBM supporter, democracy wins. Bahala kayo sa Pilipinas ninyo. Yung lalo na yung mga bayaran, yung mga troll, gusto nyo ng ganyan. Sige, bahala kayo. Magiging biktima yung mga anak ninyo at asawa ninyo sa droga. No? Kami, gusto naming tapusin lahat ito. In one sweep, kaya nating tapusin to. Pero hindi pwedeng palit lang tayo ng gobyerno. Palit lang ng mga player. Whole of nation approach ang gusto kong mangyari. Whole of nation. Kagaya nung kala Doc Lorraine at ka Eric, nandyan sila at lahat ng player sa NTF-ELCAC at salamat kay FPRRD.
at pinayagan niya at matagal na yan pinopropose sa armed forces, hindi pumapasok, iba-iba lang ang pangalan. Pero ngayon, pinasok yung NTF-ELCAC. Yung 50 taon lang ng mga rebelde, natapos na. O, kita nyo? Whole of nation approach. That's the secret. If you want to end corruption, whole of nation approach. Hindi lang ibibigay nyo kung sino man yung nandyan sa itaas. Gusto nyo pang ilagay, iluklok si Digong, si Mayor. Maawa kayo sa tao. Maawa kayo. Matanda na yung tao, tapos nung gusto niya mag-enjoy ng mga apo niya. Ang Pilipino, isipin ninyo, kayo ang solusyon, hindi isang tao lang. Hindi isang tao lang. It is a whole of nation approach. You want to end corruption, let us end corruption. We should impose the death penalty. Sorry, ibang venue na lang kasi this is a religious rally. Ayoko nang masabihin nyo, mamamatay tao. Hindi, pagdasal na lang natin. Sabi may bilog dito. Okay lang yung may bilog dito kasi dito yung bilog. O, diba? So, dahil ko sinabi, huwag kayong magpapalinlang sa mga politiko. Yung akala ninyong magsalita ng matamis at maayos at sang-ayon sa sinasabi ninyo, no. Tignan ninyo, sila rin ang nandyan sa Senado at Congress na nagpapatupad ng Resolution 10 liquidation by certification. Walang resibo, which is wrong. We will declare na tama na, ayaw na namin. Hindi pwede yung ginagawa ninyo, dinededman nyo lang kami. Dadating yung araw, kami ang mangingibabaw. Kami ang masusunod taong bayan. Kami ang pinanggagalingan ng pondo ninyong ginagastos. Kung kaliwa kanan ninyo nilulustay at ginagastos lang kung ano-ano lang. Ngayon lang nakita ko ang presidente ng Pilipinas lumipad. Ngayon lang ako nakikita na mayroong mga bulaklak pa sa hagdanan. Hindi pa sana nadulas. May mga bulaklak pa. Sana may mga tinik doon, ano? Tapos nadulas, and then tumama yung mukha. Sorry. Gigil. Sorry. Patawarin po. Pero, isipin mo yung gastos na yun na useless. Biyahe ng biyahe. Okay. So, nililihis tayo sa issue. The issue is yung puno ng politiko. Yung puno, may mga magagandang puno sana, pero mali yung tumubong puno sa ating bakuran sa bansang Pilipinas kasi hindi umusbong ang Pilipino. Hindi umusbong ang ating lahi at naiwan na tayo ng kabilang lupa. Kasi sa kabilang lupa, alam nila yung ginagawa nila. Tayo, pinabayaan nating tumubo yung malaking puno at umugat pa ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya nga sa akin, gusto ko death penalty. Na hindi mo maasahan ang Kongreso at Senado na ipasayan. Kaya tayo ang magpasa ng death penalty. Sa takdang araw, tayo ang magpasa. Sorry kung may kontra sa akin, pero yon ang nakikita kong solusyon. Wala kasing natatakot na. Nakaw sila na nakaw. Pero kung merong death penalty, lahat na nagdodroga, lahat ng mga walang niya, lahat ng krimen na heinous crimes, at lahat ng nangungurakot, tigpus yan, whole of nation approach. Dial a friend, hello sir. Sir, meron kang kakatayin. Meron kang kakatayin. O sige, kahit ako na lang ang kakatay. Ako na lang. Huwag na lang kayong mabahiran. Huwag na kayong magkaroon ng pagkakasala. Ako na lang lahat ang kakatay. That will end corruption. We can do it. Whole of nation approach tayo. Okay, so marami na ako sinabi. Huwag kayong magpapalinlang. Huwag kayong nililiis yung topic, yung issues. Ginagamit si Pastor Kibuloy na isa sa mga biktima, collateral damage. Wala silang pakialam. Sirain yung tao, yurakan yung tao. Wala silang pakialam sa paniniwala ninyo, sa mga testimonya ninyo, na mas marami kayo kaysa sa iilan lang na nagtetestimonya, nagsisinungaling. Advice ko sa inyo sa Senado, kasuhan nyo na lang.
para less talk, less mistake, no? Lalo ninyong binabaon yung sarili ninyo sa alanganin. Makukumunay kayo. Dadating yung araw, walang sisihan. You are properly warned. At ang advice ko sa mga magiging pinuno, kung sino man ang mag-aspire na maging pinuno, ilagay nyo lang ang Pilipinas, mahalin ninyo ang Pilipinas. Tama yun, nadinig ko na yun. Sino ba nagsabi nun? Nadinig ko na yun. Mahalin natin ang Pilipinas. Suportahan natin ang mga pinuno na mahal ang Pilipinas. Suportahan natin ang tama. Doon tayo sa tama. Ang advice ko sa Armed Forces, wala lang, trabaho lang. Advice ko sa Armed Forces at sa mga PNP. This is your marching order from the Filipino people, if I may say so, as the speaker of the Filipino people. Self-appointed, no? Sorry. Pero marami na magsasabi na sinasabi ko yung gusto ng taong bayan. So let me put a step forward and tell the armed forces, this is, and PNP, baka sabihin ng PNP, di sila kasali, this is your marching order. Number 1, in order of priority. Number 1, protect the people. In order of priority, number 1, protect the people. Number 2, protect the Constitution. Protect the Constitution. People, Constitution. Number 2. Bakit ganon? Kasi ito ang gumawa ng Constitution. Ito nag-ratify ng Constitution. Protect the people, kasi pag wala niyong tao, walang magbayad ng taxes, wala kay sweldo. Ilagay ninyo yung sarili ninyo, linawan ninyo, buksan niyo isip ninyo. Protect the people, protect the Constitution. Pag sinabi ng taong bayan, no to charter change, nag-declare ang taong bayan, ayaw namin. Ano gagawin ninyo? Protect the Constitution, protect the people, no? Basta una, protect the people. Demokrasya tayo, hindi tayo diktatorial. Kung ano yung nakakarami, may rights ang mga tao na nilagay sa konstitusyon, ginaranti, saka nakakita. And then, yung pangatlo, protect the government, protect the president, protect the first family, protect the Senate, protect Congress. Yan, malinaw ha? Protect the people, protect the constitution, protect your government. Okay? Malinaw. But, pagka yung government mismo ninyo ang yumuyurak sa konstitusyon, gustong baguhin yung konstitusyon, at gusto nilang sapawan ang konstitusyon na siyang ginawa ng taong bayan, anong gagawin ninyo? Armed Forces at PNP. Malinaw. Malinaw. Kinakailangan nyo lang makita ang taong bayan na nagdedeklara, ayaw namin ng ganyan. Senators, we will fire you. Congress, we will fire you. You are the most corrupt of all agencies. Lahat ng agencies na government na corrupted, we will see to it that malalagay kayo sa ayos. Isang deklarasyon lang namin yun. Taong bayan ang laging nasusunod. Never nawala sa inyo, mga kababayan, ang power, ang kapangyarihan. Hindi nawala sa inyo. Laging nasa atin lang. Tinabi nyo lang. Tinabi nyo sa isang cabinet, sa isang kwarto, o nandito lang. Nandito lang. O sa puso ninyo. Natulog, nagsebo. Pero pagka yan nagising, sama-sama, nandoon yung power. Lagi sa taong bayan. Remember that at ipasa ninyo. Kung wala na kami, ipasa ninyo sa inyong mga anak at kamag-anakan, mga kaibigan. The power is always with the people who ratifies the Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty in order to establish blah, 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 do ordain this Constitution. Kaya lahat ng gusto nating mangyari nandun sa Constitution para malinaw. Kasi yung mga binoto natin, dapat yun yung guide nila. Pero kung yung mga binoto natin, mga loko-loko, tarantado, bobo, at pilit na tinatapos yung
Hindi pwede. Hindi pwede. Ginagalaw nila yung Constitution. So, when the Constitution is being changed na hindi sang-ayon sa taong bayan, pwedeng umakto ang armed forces sang-ayon sa gusto ng taong bayan. So, malinaw. Protect the people, protect the Constitution, protect the government. Malinaw. So, pag maling gobyerno, magagalit ang taong bayan, huwag kayong mamroblema armed forces, sa kinakailangan lang, ipakita ng taong bayan na hindi kami sang-ayon dyan. Ang board of directors, kami yon, tayo yon, mga taong bayan. Ang board of directors, sesesantihin ang presidente ng Pilipinas, sesesantihin ang mga senator, ang mga congressman, because kami ang nagluklok sa inyo. At yung armed forces ang mag-i-implement ng kagustuhan ng taong bayan. Malinaw. Kaya hanggang doon na lang, baka atakihin ako. Palakpakan. Okay. Mamaya, wala na yung chanting, pakikinggan lang naman. So, maraming salamat sa inyong lahat. Naway, huwag kayong kabagan, huwag kayong maligo agad at nabilad kayo. Nabilad kayo. At suportahan nyo lang tuloy-tuloy si Pastor Kibuloy at mga Duterte. Si Digong, huwag nyo masyadong i-pressure because kawawa naman yung tao, maawa kayo. Si BP Sara, huwag niyong puwersahin dahil siya delikadesa ay hindi siya pwedeng basta-basta. She is part of government. Kaya ang solusyon nasa atin, taong bayan. Di ba? Huwag niyong puwersahin yung armed forces. Sasabihin niyo, mauna na kayo armed forces, pero ilan lang tayo, wala tayo 100,000. Pero it makes a difference if we are in the millions. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless you all. Humingi tayo ng gabay sa langit at naway maayos natin ang Pilipinas in our lifetime. In our lifetime, kaya nating ayusin ang Pilipinas. Yung mga kalinya kong kaedad, pwede nating ayusin ang Pilipinas. Yung ayaw maniwala, malis kayong Pilipinas. Maghanap kayo ibang bansa. Kami, may iwan dito, aayusin namin yung Pilipinas. Yung mga OFW uuwi one day para dito sila mag-retire sa isang Pilipinas na maganda. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Next time, makakasali ko. Bye-bye.